Alright. Isang magpalang gabi po sa ating lahat. Upang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jandrimos. At muli po tayo nagbabalik sa ating live ngayong gabi. At nalate tayo, no? Pasensya na po sa mga naunang nag-antay. Dahil medyo nalate po tayo ngayong pick. I hope na magkaroon po tayo ng maayos na signal. Tayo po ay manalangin sa ating pagpapatuloy. Umpisa na ho tayo. Amang banal, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasamat ngayong gabi sapagkat another day na naman, another time na kami po ay makapag-aral na inyong masalita. Pagpain po ninyo ang bawat isa na makakapasok sa live. I-bless po ninyo ang aming pag-aaral ngayong gabi na magbukas po sa puso't isipan ng maraming mga Kristiyano makakapanood po sa live broadcast na ito. Una po kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome po. Welcome mga kapatid. Our time is 5:51. And so mag-extend na lang ho tayo, no, ng oras. Tayo po ay mag-uumpisa na. Ang atin pong pinag-usapan ay ang tatlong outer darkness, mga kapatid. Ulitin ko po, I believe may personal view about the outer darkness base sa aking sariling pag-aaral. Ng Panginoon, tatlong darkness ay pinapaniwalaan ko po na ang tatlong bahagi ng impyerno. Even in the Old Testament, tatlo na po bahagi ng underworld. At hanggang sa New Testament, sa ituro po ng Panginoong Jesus na isola ng rich man and Lazarus ay po ang bahagi ng underworld. At alam niyo po ba na hanggang Great White Throne Judgment ay mag-i-exist po ang tatlong partition na yan. So, I don't know kung meron hong mga ibang mga view tungkol dan. Alam ko meron hong ibang mga view patungkol sa White Throne Judgment. Okay? So, tayo po ay pumunta na sa ating lesson proper. Tapos na po natin yung Friend Without Wedding. Welcome po, Pastor Rene Frias from Carlota City. Lahat po ng mga 2 talents. To another one. To every fight his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make the ruler over many things. Enter now into the joy of thy Lord. So, ang mahalagang katotohanan ko rito, sa pinag-uusapan po natin, ay kilala po na this is his own servant. Pagmamayari ng bat na ito. At pinagkatilaan niya ng 5 talent, yung isa pa 2 talents, yung isa pa 1 talent. At pagdating po sa verse number 20, And so he that hath received 5 talents came and brought 5 talents, saying, Lord. Ito pong Lord na sinasabi sa Matthew 25, verse 20, ay may divinity. Kaya ako po ay naniniwala na itong Lord na ito na may divinity na muling babalik at maniningil ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And so kaya kung tatanungin mo ako, bakit ko nasabi nito ay Panginoong Jesus? Sapagkat ang Lord po rito ay may divinity. Hindi naman po babalik ang God the Father. Hindi po babalik ang God the Holy Ghost at maniningil. Ang babalik po at maniningil ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And of course, kanyang paniningil ay judgment of Christ. Doon po sa judgment ng lahat ng mga ligtas. Verse 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and
faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter now into the joy of thy Lord. Marriage supper of the Lamb po, yung joy of thy Lord na yan. He also that hath received 2 talents came and said, Lord, thou givest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Again, yung Lord po na makikita ninyo sa Matthew 5 verse 22 ay may divinity na tumutukoy po sa Panginoong Hesus at hindi lamang sa a man traveling into a far country. Yung a man traveling into a far country na tinutukoy po ng parable na earthly story ay meron ang heavenly meaning na yung man traveling into a far country na yan ay yung Lord na may divinity na ang Panginoong Hesus. Ngayon kung tatanungin nyo, paano mo nalaman, Pastor? Nandyan po mismo sa verse. Interchangeably po, nagbit dyan, yung Lord na small letter L at yung Lord na capital letter L. As I said po, mga kapatid, sa Bible po, napakahalaga yung tinatawag na capitalization. Lalong-lalo na sa mga usapin na tulad nito. Kaya walang ba na pangbabalik at maniningil kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ako po naniniwala yung mga servant nito, ligtas talaga. Kasi yung Lord na sinasabi nila sa mga talat na nandito, ay walang iba kundi yung Lord na may divinity na muling babalik at maniningil. Yan ay ang Panginoong Hesus. Verse 24. And he which had received 1 talent. Ito na. Ito yung pinaka-controversial. Came and said, Lord, capital L-O-R-D. I knew thee that thou art a hard man. O, kita po ninyo, nasa versikulo, nakilala nung servant na binigyan ng 1 talent. Yung Lord na capital L-O-R-D. Okay? Reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. I was afraid, and went and hid thy talent. Alam din ng servant na ito na yung talent na ibinigay sa kanya ay galing doon sa Lord na may divinity. In the earth, lo, there thou hast that is thine. Pagdating sa 26, his Lord answered and said to him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I have not sowed, gather where I have not sowed. Thou oughtest therefore to put my money to exchangers, and then at my coming, yan po, maliwanag, at my coming, after I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it to him which had 10 talents. For unto everyone that had shall be given, and he that had abundance from him, but from him had not shall be taken away, even that which he had. Verse 30, ito na po yung controversial. And cast the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So dahil po ang outer darkness ay impyerno, at ang impyerno po ay mayroong 3 partition, saan ngayon sa 3 partition ng impyerno ang lugar ng mga ligtas? Ang Matthew 25:30 po ay dito sa dating paradise, na dating Abraham's bosom na no-rapture na, pero ang kanilang lugar, yung space, ay nandoon pa rin. And it is already full of darkness sapagkat wala na po doon yung paradise. And so kaya ako po'y naniniwala na yun yung magiging outer darkness para sa mga unprofitable servant ng Panginoon sa panahon ng church age. Pagkatapos po ng rapture, lahat ng mga ligtas ay ma-rapture sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang mga relihiyon. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay ma-rapture sapagkat lahat ng tumanggap ay mga anak ng Diyos at may kaligtasan. Pagdating po ng rapture, lahat ng ligtas ay kukunin, buhay man o patay, ang buhay ay bubuhayin ang buhay po ay kukunin, ang mga patay ay bubuhayin maguli. After that, magkakaroon po ng judgment seat sa itaas.
Lahat ng nandun sa judgment seat ay mga ligtas na mga servants. Now, dalawa po ang servants. Yung isa ay unprofitable, mapupunta po sa outer darkness ng mga ligtas. Yung isa po ay profitable, makakapasok sa joy of thy Lord na siyang marriage supper of the Lamb. Ganun no kaliwanag ang ating pagkaunawa rito. Alam natin kung saan mangyayari yung mga events nito. Okay, ang next po na topic natin sa susunod na linggo, bukas makakapag-umpisa na ho tayo, ay ang tatlong context. I think hanggang Sunday po yan. Now, ngayon, dalawa po ang servants. Merong unprofitable at saka profitable. Yung profitable, yung may 5 talents. Nagkaroon siya ng another 5 talents. Winwork out niya, naglingkod siya ng maayos. Yung pangalawa may 2 talents, naglingkod din ng maayos. Nakagain ng other 2 talents. Nakapasok po sila sa marriage supper of the Lamb, yung joy of thy Lord. Ngayon yung isa na nga lang yung pinagkatiwala sa kanya, hindi niya pa inayos. Kaya, tinapon po siya sa outer darkness, bahagi ng impyerno na walang apoy. Yun po yung view natin mga kapatid. Kaya sana naman, kung kayo ay mag-aakusa, tumpakin nyo naman. Ayusin nyo, mga kaibigan. So, dalawa po ang servant. Hindi porkit ligtas ka, ay hindi ka na mababartulina. Wala pong apoy itong lugar ng outer darkness na ito. Kasi empty paradise po ito. Wala na po itong laman. Now, ang question mo dyan, paano mo mapapatunayan, pastor, na kahit na-rapture na ang paradise, nandun pa rin yung space? O yun, dapat yun yung matalinong tanong. Ang sagot po dyan ay nasa Revelation 20 verse 13. Kung sakaling mapanood mo ito. Ang pwede mong gamitin na reference para sabihin na wala na yung lugar na yan, ay yung hell enlarged itself sa Old Testament. Okay? Pero hindi yun makakalusot. Kasi doon mismo sa talata, sinabi niya, hell enlarged itself. Tatlo yung partition. Hindi niya pwedeng kainin yung kabila. Okay, alam mo bakit? Kasi pagdating sa Revelation, gagamitin pa yung bottom spit na gitna, yung gray gulf. Kulungan pa rin ito ng mga fallen angels hanggang ngayon. Alalabas lang siya doon pagdating po ng Antichrist na friend without wedding garment sa war in heaven, kapag sila ay palalabasin na ni Satanas sa kalagitnaan ng Great Tribulation period. Kaya hindi makakalusot yung sinasabi mong talata na kinain ng apoy. Yung sinasabi nyong kinain ng apoy, sarili mong opinion yan. Hindi yan opinion ng Bible. Kasi kung kinain na po ng apoy yung paradise na ito, hindi rin po pwede kasi yung talata na hell enlarged itself, Old Testament yon. New Testament binanggit po ng Panginoong Hesus na mayroong 3 partition, Luke 16. So, kung magiging tama yung view ninyo na kinain nga ng apoy, ibig sabihin nagsisinungaling ang Panginoong Hesus nung sinabi niya na mayroon pang partitions. Ngayon, sino paniwalaan ko? Paniwalaan ko ang Panginoong Hesus. At hindi kung sino mang magaling gumawa ng dahilan para lang itago yung katotohanan o para lang patunayan yung denominational truth na meron lang isang impyerno na lahat ng bahagi nito ay purong apoy. Alam mo, hindi naman nasusunog yung mga nasa bottomless pit eh. Hindi sila nasusunog. Sila po ay nahuhulog ng walang hanggan at walang katapusan na pagkahulog.
At akala nila sila ay makakalabas na sa kalagitnaan ng tribulation period. Hindi nila alam, pagdating ng Battle of Armageddon, mauuna sila sa lake of fire. Okay? Kung hindi mo naunawaan yung sinasabi ko, ibig sabihin marami kang detalye na hindi pa nahalungkat sa eschatology. Okay? So, dalawa po ang servants. Pag tinawag na servant, ligtas. Paano ko po nasabi? Kasi sa context. Halimbawa, Paul, a servant of Jesus Christ. Ligtas, hindi. Ligtas. James, a servant of Jesus Christ. Ligtas. Peter, a servant of Jesus Christ. Ligtas. Timothy, a servant of Jesus Christ. Ligtas. Baka ikaw lang yung servant na hindi ligtas. Meron pong faithful servant at slothful servant. Merong good servant at merong evil servant. Merong profitable servant, may unprofitable servant. Okay? Pag tinawag na servant, ligtas. Ang pwede mong itanong dyan, lahat ba ng servant ligtas? Yung nakikita ko po na servant sa Matthew 25, ligtas. He knew his Lord, the Lord knew him, and that Lord was the Lord Jesus Christ. Mapapatunayan po yan sa John 1:12. Pangalawang S, na nagpapatunay na ang isang manampalataya ay ligtas o yung pinag-uusapan ay ligtas. Yung son. Kapag tinawag kang son, ligtas ka. John 1:12, but as many as receive him to them, give me power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus na iyong tagapagligtas, ikaw ay anak. At kapag ikaw ay anak, ikaw ay ligtas. Kasi tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Tingnan po ninyo. Dalawa po ang klase ng son. Luke chapter 15, verse 11 to 32, the parable of the prodigal son. A certain man had two sons. Sino itong certain man na ito? And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son had gathered all together, took his journey into a far country, and there he wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 16. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine eat, and no man gave to him. Tingnan po ninyo, verse 17. And when he came to himself, na-realize niya yung mali niyang ginawa. He said, how many hired servants of my father had bread enough to spare, and perish with hunger. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion on him, and ran and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring in his hand, and shoes on his feet. Now, ngayon, ito pong anak na ito ay prodigal. Ito po ay patunay na hindi nawawala ang kaligtasan. Kasi nung bumalik po siya sa kanyang ama, hindi po siya idininay bilang anak. Bagkos, binigyan siya ng robe. Yun po ay nagsisimbolo sa righteousness of God. White robe. Yung ilalagay sa mga anak ng Diyos na naka-glorified body na, yung white robe. Kasi po mayroong 7 garments of salvation. May 7 klase
ng garments ng isang ligtas. Ewan ko po kung narinig nyo na yan, pero daratingin sa panahon, maaaral po natin yan. At tingnan nyo po, nung bumalik yung anak, binigyan siya ng robe, binigyan siya ng ring, binigyan siya ng shoes, pero wala siyang crown. Now ngayon, ang nangyari, nagalit yung kanyang kapatid. Bakit? Kasi hindi daw siya kinataya ng kanyang ama. Ang tagal-tagal niya nang naglilingkod. Ngayon bumalik yung prodigal son. Yun ba yung ginawa? Kasi hindi nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po ay crown. Tingnan po ninyo. Now his elder son was in field, and as he came, drew nigh into the house, he heard the music and dancing. And he called one of the servants and asked that these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. Okay? And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out. Lumabas yung tatay niya, entreated him. And he answered and said, His father, lo, this many years, though I served, they neither transgress I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. 30, tingnan po ninyo. But soon as this thy son was come, which had devoured all thy living with harlots, and has killed for him the fatted calf. Banainggit po ito. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Yun ang malaga, mga kapatid. 31. Sabi ng tatay, tama yan. Lahat ng nasa akin ay mapapasayo. Yung kapatid mo, last na bahagi niya ay ang fatted calf. Yung robe, yung ring, at saka yung shoes. Because he is a son. Pero sabi dyan, the kingdom, it was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive again, was lost, and is found. Dito po maliwanag, mga kapatid, na may dalawang anak. Hindi pwedeng i-deny ang isang anak. Pero pwede pong mawala ang kingship ng isang anak. Ako po yung naniniwala na ang faithful son ay may crown, may robe of righteousness, righteousness of the saints, kasi righteous siya. Yung sa prodigal, righteousness of God lang. Yung original na righteousness of God. Yung magiging damit niya. Pero yung faithful son, meron na siyang righteousness of God, meron pa siyang righteousness of the saints. May crown siya. Dahil kasama siya sa royalty. Etong prodigal son, dahil hindi niya inayos ang kanyang buhay, nagwaldas siya. At dito pa lang sa lupa, kinlaim niya na yung dapat na i-claim niya sa langit. Yung faithful son, ayun po sa kwento, wala man lang siyang natanggap na kahit na ano, na para sa sarili niya, na maging maligaya siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Kasi suffering. Pero faithful po siya. Meron lang siyang prodigal son spirit. Lahat naman tayo merong ganon kasi we're simple. Pero ang reality po, na kapag ikaw ay faithful at nanatili ka sa kalooban ng iyong ama na nasa langit, makukuha mo yung kaharian. Kaya tama po yon, that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Welcome po, Text Scholar and Ma'am Lota Niminyo. Salamat po sa manining na bituin. Shout out po sa lahat ng ating mga kapatiran. Dalawa po ang anak, isang prodigal at saka isang faithful. Ang faithful na anak, may pagka-prodigal po yan kasi sinful tayo. We are in our sinful nature.
Pero kapag ikaw ay nanatili sa kalooban ng iyong Ama, mapapasayo ang kaharian. Magmamana ka ng kaharian. Ay yung mga hindi magmamana sa kaharian, mapupunta sa Bartolina ng outer darkness sa 1,007 taon, 3 araw at kalahati. Walang apoy doon, hindi po nawawala ang kaligtasan nila doon. Ang nawala sa kanila ay ang kanilang crown. Kasi nga, dito sa lupa, nagpakasaya na sila. Sa kanila na ang kaharian ng mundong ito. Baka ikaw ganyan yung ginagawa mo sa gawain ng Panginoon, ginagawa mong your own kingdom, dapat magkaroon ka ng servant heart, servant spirit, nagiging king over God's heritage ka. Delikado ka. Okay? So, dalawa po ang anak, prodigal at saka faithful. Ang faithful ay maghahari. Ang prodigal ay mababartolina. Sa outer darkness, walang po ng mga ligtas. 1,007 taon, 3 araw at kalahati. Ngayon, next. Kapag tinawag kang anak, ligtas. Anak ng Panginoon. Son of God. Yung anak na tumanggap. Okay? Next, kapag ikaw ay kasama sa mga saved. Ephesians 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Kung ganito ang iyong kaligtasan, ikaw ay ligtas. Sapagkat kayo ay nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at hindi sa inyong mabubuting gawa. Ito ay regalo ng Panginoon at hindi sa mabubuting gawa, sapagkat ang sinumay magmamalaki. Kung nasave ka sa grace, dalawang klase po ang nasave sa grace. Merong naligtas na hindi naglingkod. Meron namang naligtas na naglilingkod. Ngayon, sino agkaroon ng reward? Siyempre, yung naglingkod. Yung walang pakinabang, ligtas pero walang pakinabang, unprofitable. Hindi nakapaglingkod, kawawa naman. Nabuhay ng 90 years sa lupa, pero kahit isang araw hindi nakapagsimba, hindi nakapagbigay, wala talagang pakinabang, useless. O, saan mo ilalagay yon? Sabi raw nila, makakapasok sa millennial kingdom. Di turo nyo sa church nyo. Basta daw ligtas, may reward na. Kahit na nagpapatuloy sa mga kalokohan na ginagawa, pagdating sa judgment seat daw, okay lang, may reward daw. Di turo nyo sa church nyo. Ba't di nyo ituro? Kasi, yun yung view ninyo. Sigurado ako hindi nyo ituturo yan sa church nyo. Ha? Gagawa kayo ng another na dahilan. Sa dalawa po ang ligtas, two kinds of saved. Serving and not serving. Sheep. Kapag tinawag na sheep, ligtas po. Lalong-lalo na yung sheep sa John 10, 27 to 30. My sheep, sabi ng Panginoong Hesus, hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Ano yung outer darkness? Hindi po yan damnation. Yan po ay correction and discipline sa mga tunay na mga anak. That is justice, o being a servant of God. Justice to those who are accountable. Okay? At hindi na mawawala pa, sapagkat sila ay may buhay na walang hanggan. My Father which gave them is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Ngayon, kapag sheep ng Panginoon, ligtas yun. Welcome po, Sir John Honota. Yung wolves and sheep's clothing. Hindi naman yun sheep Wolf yun Yung sheep sa kanya, yung damit lang.
hindi naman nakatingin ang Panginoon sa damit, nakatingin ang Panginoon sa heart. Kailangan sheep ka sa heart. Kapag sheep ka lang sa damit, sheep. Lalo na gusto mo mauna lagi, sheep ka, sheep. Hindi ka makakalusot sa Panginoon. Good evening po sa lahat ng mga taga Pangasinan. Pero ang sheep po ng Panginoong Hesus ay ligtas. Sabi niya, I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Kapag kakilala ka ng Panginoong Hesus, hindi ikaw yung marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon na Panginoon, at sasabihin ko, hindi ko kayo kilala. Ay, hindi sila ito. Hindi sila ito. Kasi, itong sheep na ito, kilala ng Panginoong Hesus. I know them, and they follow me, and I give unto them eternal, and they shall never perish. Ligtas talaga. Dalawa po yung sheep. Meron pong sheep na nasa loob na ng fold. Nasa simbahan na. Pero may sheep na nasa wild pa. Okay? What man of you, Luke 15 verse 4, having 100 sheep, if he lose one of them, did not leave the 99 in the wilderness, 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? Yung lost sheep, mga kapatid. Meron pong lost sheep. At meron sinabi si Jesus Christ that I have sheep not in this fold. Sheep in the wild. Kung sheep ka, wala kang shepherd. Pagdating ng shepherd, wala kang reward. Bakit? Kasi wala ka namang ininrolan na sheep house. Sino yung magtatala ng iyong counted na paglilingkod? Dito po papasok ang kahalagahan ng simbahan na kung saan dapat ikaw ay mag-member. Kasi merong mga under shepherd ang Panginoon na ipinadala para hanapin yung mga lost sheep na yan at ilagay sa sheepfold. At kapag ikaw, para kang hindi ka sheep, kundi ikaw ay palaka na patalon-talon, welcome po, Sir Evangelist Ray Lumumba from Kenya. I'm glad to see you. A shout out to those who are in Kenya. Thank you for coming, my friend. Long time no see. We are back in our live soon. If we have time, I'll invite you to be my guest in my live broadcast in the future. But as of now, no, tayo po ay magtatagalog sapagkat ito po intended sa mga Pinoy. So there is a lost sheep in the wild. And there are sheep in the fold. Mahalaga po na kung ikaw ay ligtas, sheep ka ng Panginoon, maghanap ka ng shepherd, maghanap ka ng fold, para doon ka likod, para pagdating ng shepherd, yung under shepherd magkakaroon ng crown of glory, ikaw na nasa loob ng care ng isang shepherd, under shepherd, ay mayroong bahagi na reward ng Panginoon. So, nakita nyo po, dalawa po ang sheep in the fold and in the wild. Thirdly, the saints. Kapag ikaw ay tinawag na saints, siguradong ligtas ka. Okay? Ng Panginoon o ng mga anak ng Diyos kapag tinawag na saints. Tingnan po ninyo. Acts 9:13. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Tinutukoy po si Paul ni Ananias. At sinasambit po ni Ananias kung ano ang ginagawang persecution ni Paul sa kanyang mga alagad na mga saints sa Jerusalem.
Ligtas po yung saints, mga kapatid. Pangalawang talata, Matthew 27 verse 52. Ito naman po ay Old Testament saints. And the graves were open and many bodies of the saints which slept arose. Nagkaroon po ng resurrection of the Old Testament saints during and after Christ's resurrection. Old Testament saints po ito. Pag tinawag kang saints, ikaw ay ligtas. Ngayon, mayroong dalawang klaseng saints. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Alam niyo po ba na yung clouds of witnesses na tinutukoy po ng Hebrews chapter 12 verse 1 ay ang mga Old Testament saints na nandoon na sa langit? At yung mga nauna na po sa atin na nangamatay na ang kanilang kaluluwa ay nasa langit na. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. I am confident, I say, that willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Sabi po ni Apostle Paul. Kaya dalawa klase po ang saints. Buhay na saints, ikaw yan kung ikaw ay ligtas, at patay na saints, yung nasa langit na. How about that, mga kapatid? Soldiers of Christ o soldiers of God. Dalawang klase din po ang soldiers of Christ. Philippians 2 verse 25, Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. Sinabi po ni Apostle Paul na si Epaphroditus ay kanyang fellow soldier. Kapag ikaw pala ay ligtas, ikaw ay servant, ikaw ay son, ikaw ay saints, ikaw ay sheep, ikaw rin ay tinatawag na soldiers of Jesus Christ. Dalawa ang soldiers. Mayroon pong soldiers na lumalaban. Pero meron pong soldiers na fellow soldiers na ang kinakalaban niya ay ang kanyang kapwa mananampalataya. Mga traidor. Yan ang sinasabi sa last days. Many in the last days shall be traitors, heady, high-minded. Yun na ang magiging ugali ng mga ligtas. Ay baka isa ka sa mga yan. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Paul addressed to Timothy that Timothy must be a good soldier of Jesus Christ. And there are two kinds of soldier. The one who is fighting and the other who surrendered to the world and lose the power of God in his life. You cannot lose salvation, but you can lose the reward. Kaya yung mga fighters, sabi ng Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. There is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give in that day, and not to me only, but unto them who love his appearing. If you are faithful until the end, you will receive the crown of life. You will reign 1,000 years with the Lord Jesus Christ. But if you are a coward, you will go to the outer darkness of the unprofitable servant, to the outer darkness of the coward soldier of Jesus Christ. It is not about salvation, it is about losing of reward. Kaya maganda po ang ginagawa ninyo kung kayo nakikipaglaban para sa Panginoon. Fighters and cowards, saan ka sa dalawa? Ididinay mo ba ang Panginoong Hesus dahil wala ka ng support? Ididinay mo ba ang Panginoong Hesus dahil kinakalaban ka na ng mga kaibigan mo? Ano ang ipinaglalaban mo sa buhay Kristiyano mo? So yun po mga kapatid,
yung 7 S na kapag itinawag sa'yo, ay ligtas ka. Una po ay son, pangalawa po ay save, pangatlo ay sheep, pangapat ay saints, panglima ay soldiers, pang-anim ay steward. Eto na, dalawa na naman ang steward. The just steward and the unjust steward. Kapag tinawag kang steward, ikaw ay ligtas. Kasi hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoong Hesus kung hindi ka kanyang servant. Okay? But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye also cheerful, but ye lack opportunity. Alam mo ba, itong mga taga-Philippians, sabi ni Apostle Paul, ako ay nagagalak sa inyo, sapagkat kayo, ngayon sa mga huling araw, nakita ko na ang inyong pagmamahal sa akin ay muling namukadkad, na kayo ay masaya, ngunit nawawalan lang kayo ng opportunity. Meron pong mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon na sila ay maging support sa mga ngaral na katulad ni Apostle Paul, na kahit na wala na po silang makayang ibigay, ibinibigay nila even beyond their power. Look at 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang Diyos po ay mayroong pinagkatiwala sa mga ligtas. Lahat tayong mga ligtas, we are all stewards. We are stewards of the manifold wisdom of God. We are steward of the blessings of God. Paano ho natin ginagamit yung stewardship natin? Nagiging matapat ka ba? O ipinagpapalit mo ang Panginoon at ang kanyang gawain sa yaman sa mundo? Or you become lords over God's heritage? Or you become a servant, a steward who is faithful in truth? Kung ikaw ay just steward, that is just in the least, is just in much. Faithful in the least is faithful in much. Pero kapag ikaw ay unjust steward, may kalalagyan ka pagdating ng Panginoon. Pagharap mo sa judgment seat, hindi mawawala ang kaligtasan mo. You will not lose salvation, but you will lose reward. You will not enter to the millennial kingdom. It will be postponed to you, and you will be spending your millennium in the outer darkness of the unprofitable servants, the outer darkness of the unjust stewards. Kaya, I don't think mga kapatid, na itong view natin na ito ay may nilabag na fundamentals of faith. Kasi, hindi ho nawawala ang kaligtasan. Kaya nga makakapasok si 30, papahiran ng mga luha, kasi hindi nawawala ang kaligtasan. Now, yung paratang po ninyo sa amin, especially sa akin, na nagtuturo ako ng losing salvation, mali po ang inyong pagkaunawa. Dahil hindi kayo nanonood at hindi kayo nakikinig sa mismong detalye ng aking tinuturo. Basta-basta na lang kayong nakikinig at naniniwala sa mga false accusation. And so, I have decided to express my own point of view to clarify everything. Okay? And so that is, as of now mga kapatid, tapos na po ang ating 30 minutes.
And so, dalangin ko po na ito ay magbigay sa inyo ng school of ideas. Kung ikaw ay ligtas, dalawa lang yan. It's either naglilingkod ka ng tama o tatamaan ka kapag tiningnan na ang iyong paglilingkod pagdating sa judgment seat. Kaya, mas mahalaga na ayusin po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Bukas po, the 3 different events. Ang outer darkness po sa Book of Matthew ay may 3 magkakaibang events. Okay? Matthew chapter 8, Millennial Kingdom. Matthew chapter 22, The Friend Without Wedding Garments, Marriage Supper of the Lamb. Matthew 25, Judgment Seat of Christ. So, kaya, hindi pa ako naniniwala na ang outer darkness ay para lang sa mga Hudyo. At ang outer darkness ay yung impyerno lang na may apoy. 3 po ang partition ng impyerno. 3 po ang outer darkness. So, salamat mga kapatid. Sana po ay sa paulit-ulit na mga statement na sinasabi ko, magkaroon po ng maliwanag na pagkaunawa yung mga nag-accuse po sa atin. And so if you don't agree with my view, you are free to teach and to express what you know and what you learn. We have a free country and you are free to teach. Walang magbabawal sa iyo. Kaya, this is my freedom and I thank the Lord for the freedom. Hindi ko po alam kung hanggang kailan yung freedom na ito. Pero as long that God hath give us the freedom, we will not shut our mouth. We'll speak the truth even if it costs our lives. So, salamat po mga kapatid. Tayo po manalangin. Bukas po, the same time, 8:30 to 9. Ang topic natin ay the 3 different events related to outer darkness. So, pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, thank you very much, Panginoon, sa gabing ito. Sa isang pagkakataon, pinagkaloob nyo sa amin. Naging maayos po ang aming signal. May konting abriya, but still, maayos po. Thank you very much, Panginoon. Dalangin po namin na ito po ay maging school of ideas sa mga Kristiyanong makakapanood ng live na ito. Lord, I pray na gamitin nyo po ito upang maging instrumento na kami po ay maglingkod ng maayos because we are living in the last days. Perilous time shall come, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, blasphemers. Lahat po ng mga kalokohan na pwedeng gawin ay makikita po sa last days. We become lukewarm, so kailangan kami po ay magmatsyag at maging awake sapagkat malapit na po ang inyong muling pagbabalik. Pangunahan niyo po kami pagpalain ngayong gabi ng isang masarap na pamamahinga. At bukas gisingin niyo po kami sa isang bagong pag-asa, bagong araw na kayo po ay aming pupurihin. Sa pangalan ni Jesus, ito pong lahat aming dinadalangin. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga guest ngayong gabi. Sir Evangelist Ray Lumumba from Kenya, marami pong salamat. John Honota from Pangasinan, salamat po. Ma'am Lota Niminyo, salamat. Thank you very much sa isang maningning na bituin, text scholar, and Pastor Rene Frias from La Carlota City. Salamat. God bless po. Magkita-kita tayo bukas ulit ng gabi, 8:30 to 9 p.m. Thank you very much. God bless and good night po sa atin.